Welcome back! It's 2018. Bakit ka pa rin single? Welcome back guys, this is Jonathan Rubuda. You're watching I Love Tantrum TV, a channel that highlights and celebrates the beauty of life. Now if you are new to this channel, please consider subscribing. Just click the subscribe button yung nasa baba and yung bell notification para ma-notified kayo moving forward para mga upcoming uploads ko. So in this video, itong 2018 na to, sobrang excited ako kasi marami akong video na plano kong gawin para sa inyo. Una na dito, yung top 10 random things na pag-uusapan ko at i-upload ko every Monday, 7 a.m. So, subaybayan nyo ito. Since January 8 ngayon, ilo-launch ko ngayon itong top 10 random things. So, una, pag-usapan natin ngayon si 2018 na, bakit ka pa rin single? Naisipan mo bang kumain sa isang restaurant at ikaw pa rin mag-isa? Nasubukan mo bang nag-postpaid ka pero wala kang ma-text dahil puro kaibigan lang ang mga nandun sa contacts mo wala ka man lang? Better half. In this video, pag-uusapan natin yan yung top 10 reasons ko na nakam up kung bakit talaga tayo nagiging single hanggang ngayong 2018. Number 1, mas priority mo ang pamilya mo. Walang masama dito, lalo na kapag tayo mga Pilipino na sobrang family-oriented ka, mas sinasacrifice mo ang love life mo or ang sarili mong kaligayahan dahil meron kang pinag-aral, meron kang sinusuportahan na pamilya, pinapadalahan every month sa probinsya or kahit kanino, na mayroon kang tita or tito na tinutulungan dahil nga yung mga anak nila hindi nakakapag-aral. Ikaw yung tipong ganito. Try to think about it. Bakit ka nga ba single? Dahil ba sinasacrifice ko ito at choice ko ito dahil mas pina-priority ko ang pamilya ko? With that being said, number 2 naman, wala ka talagang option dahil strict ang parents mo. Ito yung tipong pinag-aaral ka pa nila, talagang nag-invest sila para sa'yo dahil para makatapos, kaya pinagbawalan ka talagang mag-boyfriend o girlfriend. Hindi nila alam sa sarili nila na parang it's your motivation, it's your inspiration para makatapos, pero dahil takot sila magkamali ka, or takot ka talagang hindi makagraduate, ano pa man, dahil strict ang parents mo, or talagang bawal, wala ka talagang options dyan. Kung talagang dependent ka pa sa mga magulang mo. Coming up next, number 3. Sobrang taas ng standard. So, alam mo yung feeling mo na, okay, ako to eh. Kailangan, maghanap ako ng ka-level ko. Most probably, lalo na kapag malaki yung sahod, mas maghahanap ka ng partner na mas mataas din ang sahod kaysa sa'yo. Aminin nyo guys, ganyan kayo, sobrang choosy ka. Sinisecure mo yung sarili mo at inuuna mo muna yung sarili mo as a baseline. Dapat pag nagka-boyfriend ako, nagka-girlfriend ako, dapat mas mataas pa sa salary. Dahil ayaw kong maging financer, sobrang taas ng standard mo, single ka pa rin. Or another example naman, gusto mo perfect tao, talagang choosy ka, gusto mo gwapo, gusto mo mayaman, gusto mo varsity yung itsura, gusto mo artistahin yung itsura, gusto mo mabait. Wala namang lahat na karakteristik na ganyan sa isang tao. Meron at merong flaws ang mga yan. Hindi perfecto ang lahat ng tao, pero dahil sa sobrang taas ng standard, naghahanap ka pa rin at naghahanap at hindi mo na namalayan na ilang dekada ka na palang naghahanap. Well, walang masama dyan. Kasi nga naman, mahal ka na rin naman talaga ng tao, gagawin nilang lahat para mag-step up sa level mo kung talagang deserving ka naman talagang mahalin ka. Number 4, takot kang masaktan. Ikaw yung taong sinisecure mo muna yung sarili mo na what if iiwanan ako ng tao na? What if sasaktan ako? How can I manage myself? Paano ko gagawin na So wala ka pang boyfriend, wala ka pang girlfriend, pinaplano mo na kung anong gagawin mo pag iiwanan ka. So natatakot ka na tuloy subukan na magmahal kahit alam mong mahal mo yung tao, tulak mo to kalayo dahil alam mong at the end of the day, hindi naman kayo magkakatuluyan talaga. And I don't wanna end up na mag-isa, iyak doon, iyak dito, baka masira pa lahat ng plano mo sa buhay mo. May mga taong ganyan at alam kong isa ka dyan. Tandaan mo, walang masama dyan kasi sinisecure mo yung sarili mo. Mag-fall ka as phobia na parang takot ka magmahal. Dahil kung takot ka magmahal, hindi mo ito makakonquer kung hindi mo ito susubukan. Well, tao tayo, kailangan nating masaktan para matuto. Well, wala nang masama kung talaga namang protektahan mo yung sarili mo. Lalo na kapag nakaranas ka ng number 5 na hindi ka talaga makamove on dahil nakaranas ka ng nasaktan ka. Hanggat hindi ka makamove on at pinrapper close kung ano yung mga nakaraan mo, hindi ka makamove forward kung saan ka talaga nasaktan. Kaya titingnan mo kung bakit single ka pa rin ngayon. Kaya baka naman nag-dwell ka doon sa past at yung past boyfriend o girlfriend mo ay nakapag-asawa na ikaw hindi ka pa rin nag-boyfriend o nag-girlfriend. Single ka pa rin. Number
mas pinili mo ang career kaysa sa pag-ibig. Naranasan niyo na ba na may girlfriend ka, may boyfriend ka, pero may chance or opportunity ka na mag-abroad, mas pinili mo mag-abroad at mas pinili mo makipaghawalay dito kasi naniwala kayo na ang long distance ay hindi mag-work, or di kaya naman may offer sa'yo na mas maganda and to give up your love life, mas pinili mo kasi inisip mo na ang love life, makukuha ko yan at makikita ko yan, pero yung career or yung opportunity na to grow at minsan lang i-offer sa'yo, mas pinili mo. Kaya, it's your choice kung ano ba talagang gusto mo, yung career mo or yung love life mo. Number 7, nakafocus ka lang sa isang tao na minsan hindi mo na alam na nagsayang ka lang pala ng oras, nagsayang ka ng pera, nagsayang ka ng sarili mo, siya lang ang nakasentro sa buhay mo. Ka na tumingon sa kaliwa at sa kanan o kaya naman tumingin sa likod o sa harapan mo dahil nakafocus ka lang sa tao na alam mo naman at the end of the day hindi ka naman talaga gusto dahil ikaw lang ang may gusto. Number 8, hindi ka marunong mag-categorize. Hindi ka marunong kung itong tao na to ay pang-kaibigan ba, itong tao ba to ay pang one night stand ba, o yung tao na to ay pang lifetime partner. Na may mess up mo ang tatlong category na to. Kung minsan akala mo mahal mo siya pero kaibigan lang pala talaga kayo at mas mag-work ang relasyon ninyo kung kaibigan lang talaga kayo. Meron naman na akala mo ay kaibigan mo lang sila pero mahal nyo na pala ang isa't isa pero pinipigilan nyo dahil mas pinapahalagahan nyo ang pagkakaibigan nyo. Knowing na may naramdaman na kayo sa isa't isa, huwag nyo nang sabihin pa na ayaw namin sabihin sa isa't isa na mahal namin dahil by the moment na sinabi mo na ayaw mo masira ang pagkakaibigan at may naramdaman ka ng kakaiba sa kanila, simulan nyo nang sirain yung pagkakaibigan nyo. Kasi to begin with, wala naman talagang pagkakaibigan. Pagmamahalan naman talaga ang nasa likuran nyo. By knowing how to profile this 3 category, mas malalaman mo kung saan talaga ang tama at saan mo gusto ilulugar ang sarili mo. Kung kaibigan, lifetime partner, or pang one night stand lang talaga. Number 9, hindi ka naniniwala na may magkakagusto pa sa'yo. Well, it has something to do with confidence. Kung wala kang believe sa sarili mo, di mo kayang humarap sa mga tao dahil alam mo sa'yo, di ako magugustuhan nito. Why should I meet this person? Why should I socialize with specific gathering or pag-meet up sa mga circle of friends? Wala man ang kahit isang spark. Eh baka naman talaga may problema ka sa sarili mo. Try to believe yourself first. Kasi kung maniniwala ka sa sarili at mamahalin mo yung sarili mo, mamahalin ka rin ng iba. Number 10, the last but not the least, masyado kang nagmamadali. Sa sobrang pagmamadali mo, you keep trying na hindi mo na alam na pinagpasapasahan ka na pala. Masyado kang nagmamadali. Sa sobrang pagmadali mo, napunta ka sa mali and then you'll end up breaking up and then maghahanap ka ulit in just a single week. Kasi gusto mo meron at gusto mong naghahanap ka kasi nagkakaroon ka ng partner. Tandaan mo, kung hindi mo pala talaga oras, huwag mong pilitin dahil magkakamali ka. Kung single ka hanggang ngayon 2018, huwag kang masyadong magmadali. Antay mo 2019, di ba? Well, by doing this video, simple lang naman ang gusto kong iparating. Love is a gift of God and we deserve to have this gift. Lahat tayo, kailangan nating maranasan magmahal. Hindi lang naman being single, hindi ka marunong magmahalin. Go back to your foundation, your friends, workmates, your family, and you keep asking na bakit pa rin ako single hanggang 2018? Hindi naman kailangan talaga may partner, or pag single ka, ibig sabihin ay empty ka or incomplete ka. You don't need someone to complete yourself. Ikaw mismo, kumpleto ka na sa sarili mo para pag dumating man yung tao na makakasama mo habang buhay, kumpleto mo yung sarili mo na ibibigay sa kanya. So thank you so much guys for watching this video. Meron ka pang sariling reason na hindi ko nabanggit kung bakit single ka pa rin hanggang 2018, please comment down below para alam ko rin yung ibang reason nyo, di ba? Keep watching every Monday 7 a.m. This has been John Buddha saying keep smiling because life is worth celebrating for. Bye-bye!